Victor Halorina. Good morning po sir. Tanong lang, mandatory po ba ang fire insurance sa housing loan? Thank you po. Yes, included po talaga yon, yung non-life insurance. Dalawa po yan. Ang insurance for housing loan po ay dalawa. MRI, saka po fire insurance o non-life. No? Life saka non-life. Yung MRI, Mortgage Redemption Insurance, para po itong life insurance na kapag namatay ang home borrower, secured po yung housing loan. So meaning to say, babayaran ng insurance ang Pag-ibig kung sakali po na may mangyari dun sa buyer. So dahil babayaran ng insurance ang Pag-ibig dun sa loan, ibig sabihin sa part ng home borrower na nawala na, fully paid na yon. Unless meron kayong co-borrower. Kapag may co-borrower, kung principal yung namatay, tapos sakop o qualified naman dun sa insurance, yung portion ng co-borrower, may obligation pa siya na bayaran. Kasi let's say 50-50 sila, so 50% ay tutuloy pa rin ng co-borrower. Yun po yung sa mortgage redemption insurance. Sa case naman ng fire insurance, ito yung security din ng Pag-ibig, kung Pag-ibig yan or bangko, na kung saan pag may mangyaring sunog sa inyong property, secured ang Pag-ibig. Kasi halimbawa po, kung hindi po siya mandatory ang fire insurance, nasunog po yung bahay ninyo, which is hindi naman po natin sinasabi na ganun yung mangyayari, no? Pero assuming ganun po ang nangyari, of course, syempre, nawalan tayo ng kabuhayan, nawalan tayo ng bahay, wala nang magbabayad sa Pag-ibig. Kaya, Pag-ibig or bangko. Kaya po yan mandatory, syempre, security po nila na nagpa-loan. Dahil sila yung nagpa-loan, ang risk nasa part ng Pag-ibig at bangko o financing institution, even sa in-house na financing sa developer, no? Kasi yun ang risk nila Dahil meron silang certain risk para ma-mitigate yung risk kung sakaling may mangyari, merong MRI, Mortgage Redemption Insurance, saka fire insurance. In the case na masunog yung property, para may magbayad po sa kanila kapag ganun ang nangyari.